Bago ang lahat, nagsalita na kasi si Russell Westbrook regarding sa wala pang team ang kumukuha sa kanya sa free agency na base kay Westbrook. Hindi naman niya kasi iniisip at parang sumasabay lang siya sa alon. Halos katulad lang din ng last season. 6 days before ang opening day, dun siya nakakuha ng kontrata sa Sacramento. Nagpa-interview na sa CNN para lang ata mapansin ng mga teams. Mukhang Sacramento lang din ang babagsakan ni Westbrook papasok ng season para di umano i-mentor si Darius Akop Jr. Going 38 na rin kasi si Westbrook by November 12 at committed pa rin na maglaro sa NBA kesa pumunta sa ibang bansa tulad ng ginagawa ng ibang player. Kung makakuha man si Westbrook ng team, may until next year pa rin naman siya or kaya sa mismong kasagsagan ng preseason katulad na nangyari noong nakaraang taon. Doon pa lang kasi magbabawas ng player yung ibang team at kapag naman after deadline, doon pa lang sila magpupuno papasok ng playoffs. Wala talaga, panis pa rin talaga kay Bradley Beal eh. Chill na chill lang hanggang ngayon dahil bayad siya until 2030. Ang kakaiba lang kasi kay Westbrook, kahit wala siyang team, hindi siya naghahabol para makapaglaro ulit at hindi rin siya naghahabol na manalo ng championship. Parang gusto lang talaga maka 20 years sa NBA bago mag-retire. Parang mas better din ata na maglaro talaga si Westbrook next season eh. Kahit ibalik siya sa Sacramento Kings dahil ang kulit din nun, magbe-breakan sila ng record silang dalawa ni Nikola Jokic. Dahil ang kailangan lang ni Nikola ngayon 12 triple-double para ma-break niya ang record ni Russell Westbrook na meron 209. Si Nikola Jokic kasi meron ng 198. Inabot sa NBA ng nasa 40 or 50 years bago may maka-break ng record ni Oscar Robertson sa triple-double. Si Russell Westbrook noong 2021 ata yun. Mula nun, aabutin lang din ng nasa 5 or 6 years para naman i-break ni Jokic yung record na ginawa ni Russell Westbrook. Galing talaga siya sa mundo ng mga halimaw. Na parang nasa 2 years lang din nung sinabi ni Nikola Jokic na i-break niya yung record ni Russell Westbrook nung magka-teammate pa sila sa Denver Nuggets. Si Jokic nakalaro lang last season ng 65 games dahil nagkaroon siya ng injury. Pero meron pa siyang 34 triple-double, 52% rate. Noong 2025 naman, merong 70 games si Jokic, 34 triple-double. Back-to-back season din si Jokic na may triple-double average. Parang ganun lang kasimple sa kanya na i-break yung record ni Westbrook na inintay ng NBA ng mahigit kalahating century. Sa East naman, yung Detroit, merong mga karibal doon tulad ng Miami, Sixers, kasama na yung Raptors kung maririting si Kawhi, Cavaliers, pati na rin yung Knicks. Mas better team pa rin yung mga yon kumpara sa Detroit ngayon na wala pa rin bigger signing. Katulad kasi ng San Antonio, yung Detroit, na expected sila ang magkakaroon ng big move sa offseason para makapag-compete or makapunta ulit sa another level sa susunod na taon. Kailangan kasi magkaroon ng another scorer behind dito kay Cade Cunningham. So wala silang makita dahil naipit sila kay Jalen Duren. Pero ngayon si Tyler Hero kinukunik ulit papuntang Pistons na hindi pa rin kasi binibigyan ng contract extension ng Bucks. Hindi rin naman nag-aalala si Hero na wala siyang extension na ibinibigay pa sa kanya ang Milwaukee at potentially i-trade din siya bago ang deadline. Ang potential package kasi ng Pistons para kay Hero kasama si Robinson, Ron Holland, isang pillar na player, isang first round pick at 2 second round pick. Hindi rin kasi makuha ng Pistons yung mga target nilang player tulad ni Kawhi, Kyrie, Kevin Durant at si Trey Murphy. Kahit kasi nakipag-discuss na dati ang Pistons sa Rockets, malaki kasi yung hinihinging package para kay Kevin Durant kahit gusto pang pumunta ni KD sa Detroit. Ang chance na lang ng Pistons doon kung magbago ang isip ng Rockets until deadline. Madadala pa naman hanggang September yung issue kay Jalen Duren. Pero panalo pa rin naman kasi ang Pistons doon kahit kunin ni Duren yung qualifying offer. Magkakaroon din ng sapat na cap space yung Detroit kapag kinuha ni Duren yung qualifying offer. Isa pa, kahit pa maging unrestricted si Duren next season, sila ang unang team na makakapag-offer ng contract. Dahil ang Pistons lang din ang makakapagbigay ng 5 taong kontrata, 4 na taon lang ang maibibigay ng ibang teams. Kaya hindi ko rin magets kung bakit sila nag-iintay pa kay Duren. Kung kunin niya or hindi yung offer nila, go lang.
Takot na takot sa dating shota ni Baby Giraffe eh. Sa Lakers naman sinabing i-retain nila si Bronny James kahit pa meron di umanong rumors na makikipaglaban si Bronny sa position para kay Chris Mannion, ang two-way contract player ng Lakers. Kahit hindi di umano makapasok sa rotation ni Redick, itong si Bronny, meron naman G-League, si Bando, Dalton at Jaden Hardy pa rin ang posibleng bitawan ng LA. Base kay Sacklow, natrap di umano ni Walker Kessler ang Lakers kasama doon si Austin Reeves. Overpaid kasi si Kessler dahil sa 30 million kada taon plus multiple draft picks na binigay nila sa Jazz. Hindi makakagawa ng basta-basta trade ang Lakers until deadline or until nasa Jazz ang rights ng mga picks nila. Yung contract ni Reeves nasa 41 million until 49 million. Kapag nagkagipitan, wala di umanon choice ang Lakers kundi i-trade si Austin Reeves para makabawi man lang sa mga trade package. At para din hindi masayang yung taon ni Luka. Kapag tiningnan kasi yung lineup ng LA, si Reeves, Kessler, Grimes at si Mamu may until 2029 na contract. Yung 2030 player option nila. By 2028 or 29 si Luka may option na pwede niyang i-decline yung kontrata para makapirma ulit ng another big time contract. Ang hindi lang kasi binigyan ni Pelinka ng longer contract si Colin Sexton na may player option next year. Yung lineup ng Lakers via contract, ito kasi yung setup ng mga teams gaya ng Thunder, Knicks, Minnesota, pati yung Nuggets, ang San Antonio hindi pa kasama dito pero papunta pa lang sila dun. Ang pinagkaiba kasi ng lineup nila, na-retain nila ng longer contract yung mga player na subok na at ilang beses nang nakalaro sa playoffs. Yung Lakers nakalaro naman sa playoffs pero paiba-iba ang roster nila. Yung Thunder, Knicks, Minnesota, yung mga player nilang subok na sa postseason, yun ang binigyan nila ng longer contract. Based pa sa mga insider, magiging tama lang yung naging galaw ni Pelinka sa offseason kung yung magiging contender sa playoffs ang Lakers at lahat ng pinapirma niya ng longer contract bukod dito kay Austin Reeves ay magiging core player sa susunod na 3 taon. Na base pa doon na dapat binigyan nila ng longer contract ay si Rui Hachimura dahil ilang beses na siyang naglaro sa playoffs kasama yung Lakers, particular na yung 2023 na nakapasok sila ng conference finals. Kaso hindi nga pasok itong si Hachimura sa edad na hinahabol nitong si Rob Pelinka. Dati pogi, ngayon bata na ang habol eh. Kaya din ayaw kunin si PJ Washington sa trade sa Dallas dahil matatrap ang Lakers sa kanya until 2030 kasi ang kontrata at magiging 5 player ng Lakers na merong ganong contract na pangmatagalan. Hindi lang kay Kessler natrap yung Lakers pati kay Mamu at dito kay Quentin Grimes kasi longer contract ang meron sila. Si Washington pa rin kasi ang dinidikit sa LA dahil ayaw pa rin ng mga insider kay Kuminga.